DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ko magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kuya, bakit dito ka umiinom? Bakit? Saan ba dapat? Doon, sa labas. Ayoko. Hindi ako bagay doon. Mga abogado nandun. Tapos, gusto mong makisalo ang isang ex-convict na kagaya ko? Kuya. Bakit? Bakit ngayon ka umuwi? Ano? Di ba noong isang araw ka pa dapat nakauwi? May pinuntahan pa kasi ako eh. Bakit? Saan ka pumunta? Bakit gusto mong malaman? Wala ka pa rin ipinagbago. Bakit? Akala mo ba masyado nang makapangyarihan ng 4 na taon sa kulungan para baguhin ang isang tao? Sige na. Uminom ka na lang dyan. Kailangan ko pang asikasuhin ng mga bisita. Sige lang. Siya nga pala. Bakit may sing-sing ka na sa kamay? May asawa ka na ba? Asan siya? Wala ba siya rito ngayon? Ma? Umalis si Mama. Bakit? Kuya Sendo? Felicity? Kuya! Nakalaya ka na! Kailan ka pa nakauwi rito? Bakit narito ako sa bahay? At sinong Mama tinatawag mo?
Ang mama niyo. Bakit? Bakit mama ang tawag mo sa kanya? Kuya. Siya ang asawa ko, kuya. Ano? Si Felicity. Siya ang asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika rito. Aray ko! Ano ba, kuya? Huwag mo akong hilahin. Ano ba? Bakit? Ano bakit? Bakit nagpakasal ka kay Robert? Bakit hindi? Patingin ang braso mo. Aray ko, bakit ba? Felicity, ang daming lalaki sa mundo. Bakit kay Robert ka pa nagpakasal? Huwag mo nga ako tanungin ng walang saysay na tanong. Mahal ko si Robert. Mabuti siyang tao. Walang dahilan para hindi ako magpakasal sa kanya. Anong plano mo ngayon? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral mo? Bigyan niyo na lang ako ng pera. Ha? Wala ka pa rin ipinagbago, no? Ganyan ka na bago ka pa pumasok sa bilangguan. At hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Magne-negosyo na lang ako. Kesa naman mag-apply ako ng trabaho. Dadaling ko pa apelyido natin. Mapapahiya kayo. Baka malaman pa nilang kapatid ako ni attorney. Ano na lang ang sasabihin nila? Mabutit alam mo. Baka pwede niya na ibigay sa akin ang mana ko ngayon pa. Pagkatapos niyan, di na ako uwi rito sa bahay natin. Kukuha na lang ako ng sarili kong bahay. Pwede kong ibigay ang hinihingi mo, Rosendo. Pero tiyakin mo lang na ngayong nakalaya ka na, hindi mo na muling dudungisan ang reputasyon ng pamilyang ito at ang titulo ng kapatid mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy! Ano ba namang lasa ito ng luto mo? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong magluto? Wala ka talagang silbi. Imbis na yung ipinambabayad sa katulong natin, nagagamit pa natin sa ibang bagay, hindi. Kasi ikaw, wala ka man lang alam lutuin. I'm sorry, Robert. Sorry? Makakain ko ba ang sorry mo? Baka gusto mong tumama sa ulo mo tong kutsarang hawak ko. Robert! Nawala na ako ng gana kumain. Magsisipilyo na lang ako, gamit ang unique toothpaste. Robert! Yung mga damit ko, laban mo ng maayos ah. Kapag naman siya ng mga yon, humanda ka sa akin. At ito ang sasabihin ko sa iyo, Felicity. Ayaw na ayaw kong malalaman na nagkikita o nag-uusap kayo ni Kuya Rosendo. Naintindihan mo? Oo. Aba, maganda itong nakuha mong pwesto ah. Kapag wala kang ginagawa na, Inora, tulungan mo naman ako rito. Ay, ano bang maitutulong ko sa iyo rito? Ikaw ang tagakuha ng mga produkto sa kulungan. Dali mo rito.
Tapos ibebenta mo rito yung mga ginagawa nilang mga bag at vase dun sa selda. Oo. Oy, talagang napamahal na sa'yo ang kapwa mo inmates dati, ano? Kahit minsan nag-aaway-away kami. Pero matotoong tao mga yon. Sabi nga what you see is what you get. Hindi sila nagpapanggap na mga mabuting tao. Mga totoo sila sa kanilang sarili. Tanggap na nilang minsan sa kanilang buhay, may nagawa silang mali. Kaya pinagbabayaran nila yon. Wala nang dahilan para magsuot pa sila ng maskara. Tama. Kaya gusto ko kahit sa ganitong paraan, maiparamdam ko sa kanila na may silbi at halaga pa rin naman sila. Lalo na yung mga inmates na hindi naaalala ng mga pamilya nila. Oo nga. Teka nga pala. Si Felicity, nakausap na ba kayo? Tataan ng baby ngayon. Ay, Kuya Rosendo? Pwede ba pumasok? Alas 5 pa lang naman. Mamaya pang alas 8 darating si Robert. Okay lang kung hindi pwede. Uwi na lang ako. Alika, pasok ka. Bakit iyak ng iyak yan? Hindi ko nga alam eh. Aka na nga. Marunong ka bang kumarga ng bata? Oo. Aka na. Oo. Ayan. Tahan na. Aba! Sabi ko sa'yo tumahan, di ba? Kumusta ka na, Felicity? Kuya Sento. Pasensya ka na. Nung huling beses na nagkausap tayo. Wala yun? Pasensya ka na rin kung hindi kita pinayagan dumalo sa akin nung nasa kulungan pa ako. Ayoko lang talaga makita mo ako sa ganong kalagayan. Ayos lang. Pero nagsisisi ako sa ginawa kong yan. Kuya. Siguro, kung dumadalaw ka sa akin, nasabi mo sa akin ang tungkol sa panliligaw sa iyo ni Robert. Bago ako nagdesisyong pakasalan siya, sumulat ako sa'yo. Gusto kong tanungin ka kung tama ang desisyon ko. Pero, ayaw mo naman kasing tumanggap ng kahit ano, galing sa akin. Patawarin mo ako, Felicity. Nakalipas na yun. Kuya, masaya ako na nakalaya ka na. At kahit hindi man lang nakabalik sa dati ang buhay mo, kampante na ako. Dahil naririto ka na uli. Ako pa rin ito, Felicity. Ang kuya mo. Gaya nung dati. Maaari ka pa rin lumapit sa akin kapag kailangan mo ng kausap. Kapag kailangan mo ng tulong. Ako pa rin naman yung barumbadong Rosendo na nakilala mo. Hindi ka barumbado. Hindi ka basagolero. Para sa akin, isa kang mabuti at mapagmahal na kuya. Oh, heto yung isusuot mo ngayon, Robert.
Pumupunta ba rito si Kuya? Hindi. Bakit mo na itanong? Mabuti naman kung hindi. Akala ko sumasalisi siya pag wala ako eh. Ano sinabi mo? Sumasalisi? Anong ibig mo sabihin? Bakit? Ano bang ibig sabihin nun sa'yo? Pinag-iisipan mo ba kami ni Kuya Sendo ng masama? Bah, wala akong sinabing ganyan. Kung ganon, bakit ayaw mo siya pumupunta dito sa bahay, Aber? Dahil ayoko! Bakit? Kailangan bang may dahilan pa? Ha? Asawa mo ko. Ano sa tingin mo ang isipin ko kung may lalaking pumupunta sa'yo rito habang wala ako? May katulong tayo! May katulong tayo dito hindi ako mag-isa dito. Isa pa, anong klaseng babae ba ang pagkakakilala mo sa akin? Bakit? Ha? Anong klase ka nga bang babae, ha? Aray ko, leg. Uulitin ko sa'yo. Uulitin ko ang sinabi ko sa'yo, ha? Ayaw na ayaw kung malalaman pumupunta rito ang kapatid ko! Paano mo nahanap itong pwesto ko rito? Property ito ni Papa. Siyempre alam ko, Kuya. Kumusta ka naman dito? May bumibili naman ba ng mga ganito? Meron naman. Mukhang maganda to Kuya, pwede mo ba itong i-deliver sa bahay? Alin? Itong mesang gawa sa... Ano ba to? Nara ba to? Oo. Yan. Bibiling ko na yan. I-deliver mo na lang sa bahay. May hearing pa kasi ako eh. Sige. I-deliver ko na lang mamaya. Dito mo raw sa kwarto namin ilalagay, Kuya? Oo. Sabi niya eh. Bakit kaya naisip ni Robert na bumili niyan? Teka lang, Felicity, ha? Huhubarin ko lang itong suot kong jacket. Init eh. Sige lang, Kuya. Teka, kukuha ko ng tubig, ha? Sige. Anong ginagawa niyong dalawa? Robert, akala ko may hearing ka. Kaya sumalisi ka muna rito sa bahay? Ano? Alam ko ng style mo, Kuya. Kursonada mo ang asawa ko, no? Robert! Gusto mo yatang bumalik sa kulungan, no? Ito palang plano mo, ha? Ang i-frame up ako? Anong i-frame up? Totoo naman, di ba? May masama kang balak sa asawa ko. Walang hiya ka. Kuya! Robert! Sige! Saktan mo ko! Para dumagdag ang kaso mo! Kaso? Tama na! Ano ba yan? Ang lakas ng loob mong takutin ako. Dahil ba abogado ka? Ha? Hindi ako makaya! Nakikita mo itong tattoo sa braso ko? Ha? Ikaw ang may kagagawa nito! Tumawag ka ng pulis! Felicity! Huwag kang aalis, Felicity! Dahil kailangan mo itong marinig! Ano ba? Bitawan mo ko! Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbes na gawin kang mas mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi na ako papayag pang gawin mo ang ginawa mo sa akin noon. Maaari mo kong tapakan, pero hindi mo ko magagawang durugin. Ano ang katotohanan nais ni Rosendo na mapakinggan ni Felicity? Mga nagsiganap, James Quaton, Susan Robles,
Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Dilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at madamdaming huling kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.